Alam natin kung paano sinasagawa ang pagsuko ng tropa kahit sa modernong digmaan. Napapalibutan ng mga sundalo at iwinawagayway ang puting bandila. Kinukuha ng tropa mula sa kabilang panig ang mga sumusukong sundalo bilang mga bihag. Kahit ano pang eksaktong paraan, Laging may kinalaman ang mga tao. Nagpadala ang Ukraina ng napakakilabot na gamit sa labanan, kaya agad sumuko ang mga sundalong Ruso. Ito ang pinakauna at kakaibang pagsuko ng tropa sa kasaysayan, kung saan pinayagan ng puwersa ni Putin na mabihag sila, hindi ng tao, kundi ng isang hindi taong bagay. Noong Abril 13, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na may nagawa ang Ukraina na hindi pa nila nagagawa dati. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, gumamit ang Ukraina ng mga ground robot at mga unmanned aerial vehicles o UAVs upang sakupin ang isang posisyon ng Russia at bihagin ng mga sundalong nakaistasyon doon. Lahat ng ito ay nagawa ng walang kahit isang miyembro ng infantry ng Ukraina na sangkot. malaki ang epekto nito sa Ukranya. Kahit may 2 milyong Ukrainyan na nagtatago para umiwas sa mobilisasyon, patuloy nakakahahanap ang Ukraina ng solusyon sa mga problemang dulot ng pagsalakay ni Putin. Ayaw ng tao makipaglaban, ayos lang yun. Magtatayo ang Ukraina ng mga robot na lalaban para sa kanila. Sa unang pagkakataon sa digmaang ito, nakuha ang posisyon ng kalaban gamit lang ang unmanned platforms, ground system at drone. Sumuko ang mga mananakop at naisagawa ang operasyon ng walang infantry at walang naging kaswalti sa aming panig. Buong pagmamalaking idineklara ng Pangulo ng Ukraina sa isang post sa website ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraina. Tungkol ito sa pag-develop ng Ukraina ng teknolohiya para iligtas ang buhay ng sundalo, habang umaasa si Putin sa dami ng tao ng Rusya para pahinain ang depensa ng Ukraina, na siyang kinabukasan ng bigmaan. Hindi na epektibo ang estratehiyang iyon. Nabawi ng Ukraina ang teritoryo at napasuko ang kalaban sa pagalis sa tao sa ekwasyon. Isuot muna natin ang kupas na bota ng sundalong Ruso. Una, magpasalamat ka na lang na may bota ka pa. Marami sa mga kasamahan mo ang napilitang bumili ng sariling gamit mula Disyembre 2022 dahil kulang ang supply ng Russia mula nang magsimula ang pananakop ni Putin, kahit pangunahing gamit. Nasa Ukraine ka pa rin kasama ang maliit mong unit ng sundalong Ruso at nagawa ninyong magtayo ng depensibong posisyon. Naghihintay ka ng dagdag na sundalo at gamit mula sa likuran para palakasin ang posisyon kahit di sigurado kung darating sila. Wala ng Starlink at blocked ang Telegram, kaya di ka nakakatanggap ng balita mula sa mga commander mo. Kaya nagtatago ka na lang at umaasang hindi ka matutuklasan ng Ukraina. Nawalang pag-asa mo nang marinig ang ingay ng drone na natuklasan ng iyong lokasyon. Mahigpit mong hawak ang rifle. Handa kang ipagtanggol ang teritoryong tinulungan mong agawin mula sa Ukraina laban sa mga sundalong babawi nito. Hindi yan nangyari at lalong lumakas ang ugong ng mga drone sa langit. Inatake ng mga kamikaze drone ang pinagtataguan mo. Sumilip ka, umaasang makakakita ng paparating na sundalo. Pero hindi yon ang nakita mo. Sa malayo, papalapit ang mga metal na halimaw na may gulong at track. Papunta na sila sa iyo at alam mong hindi sapat ang putok na magaang armas para mapigilan sila. Kahit hindi ka magpaputok. Hindi mo rin naman magawang magpaputok dahil sa sandaling ilabas mo ang ulo mo, may FPV drone na agad na lumilipad papunta sa iyo. Pagkatapos, tumigil ang lahat. Tumingin ka muli. Isang unit ng mga robot, ilan sa impapawid at ilan sa lupa, ang nasa harap mo. Anong pagpipilian mo? Maaari kang mamatay sa kamay ng mga makina o itaas ang puting bandila at hayaan silang bihagin ka. Mas matalino ka sa iba. Nagtaas ka ng puting bandila. Sa isang iglap, nawala ang teritoryong hawak ninyo at pinayagan ninyong magawa ng Ukraine ang isang bagay na bago sa mundo, na nagpapakita ng bagong estratehiyang gagamitin nila sa buong labanan. Sandali, baka iniisip mo, hindi mo pa ba narinig ito dati? Sa channel na ito, baka napanood mong video tungkol sa paggamit ng Ukraine ng mga robot para pasukuin ang mga sundalong Ruso. Tama yon. Ang insidenteng iniulat ni Zelensky ay resulta ng pagsisikap ng Ukraine na nahuli ang mga sundalong Ruso gamit ang ground robot at UAV sa magkakahiwalay na insidente. Noong Enero, lumabas ang balita na ginamit ng Ukraine ang TWP-2.62 ground robot na may AI para bihagin ng 3 sundalong Ruso bilang bihag ng bigmaan. Ayon sa DevDroid, may kasamang video ang pahayag na nagpapakita ng mga tauhan ni Putin na sumusuko sa ground robot. Iniulat ng Forbes ang pagsuko ng mga sundalong Ruso sa robot na hukbo ng Ukraine. Noong Marso 11, lumabas ang video ng mga sundalo na sumusuko sa drone na may loudspeaker na malinaw na nagsasabi ng mangyayari kung di sila susuko. 4 na sundalo ang sumuko bilang bihag,
Marahil dahil nakita nilang maraming kasamahan ang napatay ng drone ng Ukraine ilang minuto bago iyon. Maging noong Agosto, 2024 pa lang, ginamit na ng Ukraine ang estratehiya ng mga drone na may kasamang loudspeaker para pilitin ng isang sundalong Ruso na sumuko. Sa pagkakataong ito, iniwan ng kanyang unit ang sundalo. Kaya malamang natuwa siya na ang drone na inakala niyang papatay sa kanya ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagkuha sa kanya bilang bihag. Kaya nananatili ang punto. May mga pagkakataon nang sumuko ang mga sundalo sa mga drone at robot ng Ukraine noon. Ang pagkakaiba ng pinakabagong insidente sa mga nauna ay dito na nagiging seryoso ang sitwasyon para sa Ukraine. Ang mga pagsuko hanggang ngayon ay magkakahiwalay at hindi nagdulot ng malaking tagumpay ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Pero kakaiba ang insidenteng ito. At ang pagkakaiba ay napilit ng Ukraine ang mga sundalong Ruso na sumuko at ginamit nila ang kanilang mga drone at ground robot para mabawi ang teritoryong inuokupa ng mga sundalong ito. Hindi pa sinasabi ni Zelensky ang eksaktong lugar ng paglaya ng teritoryo, pero malamang sa timog ito nangyari. Mula katapusan ng Enero, sunod-sunod ang kontra-atake ng Ukraine sa timog, kaya nabawi nila ang halos 480 kilometro kwadrado o humigit kumulang 185 milyang kwadrado ng kanilang lupain. Pwede na nating isama ang mga lupain na napalaya ng drone at ground robot ng Ukraine. Lahat ito ay nagawa ng walang infantry na tumulong. Mabilis na binanggit ni Zelensky ang ilang robotic system ng Ukraine, gaya ng Volaya, Termit, Ardal, Ratel, Protector at Sneak. Hindi niya binanggit kung alin man sa mga sistemang ito, kung meron man. Ang sangkot sa kauna-unahang nagawa ng Ukraine sa mundo. Pero may tinuro siyang isang bagay na interesante. Hindi lang teritoryo ang binabawi ng robot ng Ukraine. Aktibong nagliligtas ng buhay ang mga makinang iyon sa unahan ng labanan. Sabi ni Zelensky, 22,000 misyon ang ginampanan ng robotic system ng Ukraine sa huling 3 buwan ng digmaan. Palaging inaatasan ng mga robot na pumasok sa mga lugar na delikado para hindi malagay sa panganib ang mga tao. Halimbawa lang ang paggamit ng mga robot sa pagbawi ng teritoryo ng Ukraine. Ang mga makinang bakal sa Ukraine ay ginagamit sa pagsagip at logistikal na operasyon, kaya maraming buhay ang naliligtas. Sa madaling salita, mahigit 22,000 beses na nailigtas ang mga buhay. Isang robot ang pumunta sa pinakamapanganib na mga lugar sa halip na isang sundalo. Tinalakay ni Zelensky ang makabagong teknolohiya para protektahan ang buhay ng tao nang ibalita niya ang tagumpay ng Ukraine. Nasasaksihan natin ngayon ang malaking pagbabago sa paraan ng pakikipaglaban sa loob ng Ukraine. Hindi handang Russia para sa alinman dito. Nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, inakala niyang sapat na ang dami ng tao at karaniwang armas para manalo sa digmaan. Kahit na bigo ang paunang espesyal na operasyon, inisip pa rin ni Putin na kung lilipat sa digmaan ng pagubos, mapapagod at hihina na sana ang militar ng Ukraine sa ngayon. Noong Setyembre 2025, iniulat ng Institute for the Study of War na naniniwala si Putin na mas magtatagal ang Russia kaysa sa Ukraine, mga drone nito at lahat ng suportang natatanggap nito mula sa kanluran. Inasahan na ang 700,000 sundalong Ruso sa Ukraine ang magiging susi sa tagumpay. Isang problema lang. Para manalo sa digmaan ng pag-ubos gamit ang lakas tao, kailangan mang ubusin ang mga sundalo ng kalaban. Ang kinakaharap na yan ng Rusya ay isang uri ng digmaan na hindi nila napagandaan. Sabi ni Zelensky, nasa harap ng kinabukasan at ang Ukraine ang bumubuo nito. Ipinapakita ng kinabukasan ang sarili sa iba't ibang paraan. Hindi lang sa pagdakip ng sundalo o pagsakop gamit ang drone at robot. Ang pagyusbong ng mga makina sa digmaan sa Ukraine ay nagbigay ng mas malaking kalamangan sa Ukraine gamit ang mga robot na hirap tapatan ng Rusya. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yon ng tamang panahon para pindutin ang button. Habang tumatagal, dumarami ang gawain ng mga robot at drone sa Ukraine. Ayon kay Alexander Sirski, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, 50% mas maraming gawain ang natapos ng mga sistemang robotiko noong Marso kaysa Pebrero. At ganito ang trend mula nang gamitin ng Ukraine ang mga robot na panlupa kasabay ng UAV. Ang ganitong uri ng pagtaas ay sinasabayan ng mabibigat na kawalan na natatamo ng Rusya. Noong Abril, sinabi ni Sirski na 29% mas mataas ang pagkalugi ng kalaban dahil sa UAV ng Ukraine noong Marso kumpara sa nakaraang buwan. Nakatapos ang mga frontline robot ng halos 9,000 misyon para sa Ukraine noong Marso. Mas mataas kaysa noong mga nakaraang buwan. Noong Nobyembre, 2025 mas mababa sa isang katlo ng mga misyon ay isinagawa ng mga robot na umabot lang sa 2,900. Hindi ito nangyayari nang nagkataon lang.
Lahat ito ay resulta ng isang napaka-organisadong pagsisikap ng Ukraine upang gawing mga mandirigma ng kasalukuyang panahon ang mga robot. Makikita ito sa mabilis na paglaki ng robot na hukbo ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, 67 unit ng Ukraine ang gumamit ng ground robot para sa mga misyon sa lohistika noong Nobyembre 2025. Pagsapit ng Marso, umakyat na sa 167 ang bilang ng mga unit. Kung hinahanap mo ang dahilan kung bakit higit sa 3 beses ang itinaas ng bilang ng mga misyon ng robot na isinagawa ng Ukraine sa pagitan ng 2 buwang ito, ito ang sagot mo. Kung mga 3 beses na mas maraming unit ang gumagamit ng mga robot, halos 3 beses din ang dami ng mga misyong isinasagawa ng mga iyon. Pinalalawak ng industriya ng depensa ng Ukraine para matugunan ng pangangailangan ng isang estratehiya yang lalo pang umaasa sa mga drone at UAV. Ayon kay Zelensky, kaya na ngayong gumawa ang mga tagagawa ng UAV ng Ukraine ng milyon-milyong makinang pangkamatayan sa himpapawid kada taon. Umabot na sa 4 na milyon kada taon ang bilang pagsapit ng katapusan ng 2025. Kung madadagdagan pa ang pondo o mabenta ang robotics ng Ukraine sa ibang bansa, posibleng mas dumami pa ang kanilang nagagawa. Sa larangan ng mga ground robot, iniulat ng interpreter noong katapusan ng Marso na mayroong 280 kumpanya sa Ukraine na lahat ay nakatuon sa paggawa ng mga uri ng robot na ginamit ng Ukraine sa kauna-unahang kaganapan ng ganitong uri sa mundo. Ang mga robot ng mga kumpanyang iyon ay nagdadala ng daan-daang toneladang supply at tumutulong sa mga operasyon ng pagsagip at opensiba. Naniniwala ang ilang militar ng Ukraine, gaya ni Andrei Boletsky, kumander ng ika-3 Army Corps na mababawasan ng 30% ang pangangailangan ng Ukraine sa frontline infantry dahil sa mga robot pagsapit ng katapusan ng 2026. Sa hinaharap, hanggang 80% ng mga misyon ng Ukraine na dati ay para sa sundalo, maaaring magawa na ng UAV at robot. Nagbabago rin ang paraan ng paggamit ng Ukraine sa kanilang mga robot. Noon, ang mga ground robot ay halos eksklusibong ginagamit lamang para sa mga misyon na may kinalaman sa lohistika. Sila noon, at hanggang ngayon, ay malalaking makinang bakal kung saan maaring ikarga ng Ukraine ang mas maraming supply kaysa kayang buhatin ng tao. Karamihan sa 9,000 misyon ng mga robot ng Ukraine noong Marso ay may kinalaman sa lohistika. Ipinapakita ng pagbawi ng teritoryo at pagkabihag sa mga sundalong Ruso noong Abril na sinusubukan ng Ukraine gawing kasing epektibo sa opensiba ang kanilang ground robot gaya ng sa lohistika. Ipinakita ng foreign policy ang pagbabago sa larangang iyon noong Abril 13. Isa sa mga dahilan ng malawakang paggawa at paggamit ng ground robot sa Ukraine ay dahil mas mababa sa $20,000 ang karaniwang gastos sa paggawa nito. Isang sundalong Ukrainian sa frontlines ay maaring kumita ng $2,000 at $500 bawat buwan, ayon sa New Voice of Ukraine. Sa loob ng 8 buwan, mas matipid gamitin ang ground robot kaysa sundalo. At lahat ng ito ay hindi pa isinasaalang-alang ang mga dagdag na gastos na nauugnay sa pagsasanay at pagbibigay ng kagamitan sa isang sundalo sa frontline. Ang mga gastusin yon ay nagdadagdag ng libo-libo sa taunang bayarin para mapanatiling nasa serbisyo ang sundalong yon. Ang ground robot ay hindi kailangan ng pagkain, motibasyon, damit o training. Operator na may target lang ang kailangan nito. Lahat ng iba pa ay nakapaloob na sa isang package na nagkakahalaga ng $20,000. Marahil may dagdag na ilang dolyar pa kung ang robot ay may dalang pampasabog o nakakabit na rifle na maaring gamitin sa mga operasyon ng labanan. Lumilitaw na ang ilang kahinaan sa robot-heavy na estratehiya ng Ukraine. Kasama dito ang electronic warfare, EW, ng Rusya. Ang mga robot ng Ukraine ay kailangang regular, madalas buwan-buwang i-update ang software para mapanatili ang laban sa bagong EW ng Rusya. Dahil sa sariling aksyon ng Ukraine, lumalawak ang kill zone, kaya kailangang baguhin ang mga robot at UAVs pagdating sa unit. Ang pangalawang problemang yan ay mabuti na ring problema. Mas malalaking kill zone ay nangangahulugan na mas maraming sundalong Ruso ang namamatay bago pa sila makalapit sa mga frontline na posisyon na pinangangalagaan ng Ukraine. Malamang na matutuwa ang mga unit na gumawa ng ilang pagbabago. Kung ibig sabihin nito ay, kailangan pang maglakad ng mga puwersang Ruso sa mas mahabang distansya ng teritoryong puno ng drone bago sila makaatake. Sa kabila ng mga hindi magandang epekto, lumalakas ang kalamangan ng Ukraine sa drone at robot laban sa Russia at nakikita na natin ang epekto nito. Malaking pinsala ang dulot ng hukbong robotiko ng Ukraine sa larangan ng digmaan sa Ukraine at sa loob mismo ng Russia. Ang pamimilit ng pagsuko at pagsakop ng teritoryo ay tila dulo lamang ng isang napakalaking iceberg. Ginagamit ng Ukraine ang mga long-range drone nila sa loob ng Russia para sirain ang industriya ng langis doon. Ang serye ng pag-atake sa mga dauman ng Russia sa Baltic Sea mula Marso hanggang Abril ay nagresulta sa pagkawala ng access ng Russia sa pasilidad na humahawak ng hanggang 45% ng kanilang oil exports, ayon sa Fortune.
Sa Primorsk, isa sa dalawang Baltic seaports, nagdulot ang drone strike ng Ukraine ng pagkasunog ng langis ng Russia na nagkakahalaga ng $200 milyong. At hindi pa kasama dito ang daan-daang milyong dolyar na langis na naipit pa rin sa daungang yon o sa oil terminal sa Ustluga dahil sa mga atake ng Ukraine. Nababasag rin ang mga record sa labanan sa Ukraine. Ang 22,000 misyon sa 3 buwan at 9,000 noong Marso ay parehong bagong record at, kasama ng nabanggit na insidente, ay tinuturing na mga kauna-unahan sa mundo. Sa larangan ng long-range drone, nagtakda rin ng record ang Ukraine para sa pinakamalayong distansyang nalakbay. Ibinunyag ni Zelensky na ang pinakamalayong narating ng isang Ukrainian drone upang maabot ang target nito ay 1,700 at 50 kilometro o mahigit, 1,080 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Babala ni Zelensky. Madaragdagan pa ito. Dapat harapin ng Russia ang katotohanang alam nitong kaya ng Ukraine na umatake ng mas malalim sa teritoryo nito kaysa dati. Laganap din ng automasyon sa drone at robot ng Ukraine. Halimbawa, ang Hornet drone. No ika-14 ng Abril, iniulat ng United 24 Media ng mga Hornet ng Ukraine na kilala ring FPV drones o loitering munitions ay nilagyan ng mga otomatikong sistema ng pagtukoy ng target, kaya kayang umatake ng mga target ng Russia nang walang interbensyon ng operator. Sumali ang mga bagong drone na yon sa marami pang iba dahil ngayon ay may humigit kumulang 30% na mas maraming strike drones ang Ukraine sa mga frontline kumpara sa Russia. Mukhang biglang nagkaroon ng pangtalon dito, pero hindi talaga ganoon ang nangyari. Sa loob ng maraming taon, ang Ukraine ay bumubuo at nag-eksperimento. Patuloy itong gumagawa ng bagong drones at ang depensa nitong industriya ay kinainggitan na ng ibang bansa. Ang 2026 ay taon kung kailan magbubunga ang lahat ng pagsusumikap at wala nang magagawa si Russia o Putin dito. Ano ang ipinapakita ng nagawa ng Ukraine na pilitin ang mga sundalong Ruso na sumuko sa pinakakakaiba at pinakapambihirang paraan sa makabagong kasaysayan ng militar? Ang pangyayaring ito ay kapansin-pansin. Maaari pa nga nating sabihin na ito ay isang huwaran dahil mas lalo nang umaasa ang Russia sa mga taktika ng paglusot kung saan gumagamit ito ng maliliit na unit ng infantry para makuha ang marupok na kontrol sa teritoryo ng Ukraine. Ang paggamit ng UAV at ground robot ng Ukraine sa isang misyon ng pagpapalaya na walang infantry ay maaring gawing pamantayan sa mga katulad na misyon sa front lines. Kahit saan mang hindi matatag ang mga posisyon ng Russia, at totoo ito sa maraming lugar kung saan dahan-dahang sumusulong ang mga infiltrator, may bagong opsyon na ngayon ang Ukraine na nag-aalis ng panganib para sa kanilang infantry at napatunayang epektibo. Nakaharap na yon ang Russia sa matinding banta ng isang digmaang drone. Nakahanda na ang baril na yon, may bala na at handa ng iputok. Ngayon, nakatutok na ito mismo sa mukha ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Naglalakad ang mga ground robots sa larangan ng labanan, dumadakip ng mga sundalo at naglilikas ng mga tropang Ukrainian, pati naghahatid ng supply. Winawasak ng mga UAV ang Russia sa harapan, kill zone, likuran at maging sa loob ng bansa. Mas marami ang mga drone ng Ukraine at mas mahusay ang teknolohiya nito, tuloy-tuloy ang suporta at higit sa lahat, may dahilan silang ipagpatuloy ang laban. Sumusuko ang mga sundalo ng Russia sa mga robot dahil naipit sila sa isang digmaan na ayaw naman talaga nilang salihan. Ang bagong taktika ng Ukraine ay ginagawang hindi na matiis ang dati ng impyernong digmaan para sa mga sundalong pinipilit ni Putin na sumabak sa unahang linya. Habang nagsasalita tayo, nararanasan ng mga sundalong Ruso sa Donetsk ang malaking bentahe ng Ukraine sa mga robot. May bagay na talagang pumapalya para sa Russia sa Donetsk. Pinakamataas sa lahat ang bilang ng mga kaswalti habang may sumisira sa puwersa ni Putin. Sa isang rehiyong higit sa lahat ay desperado ang Pangulo ng Russia na makuha. Namatay ang mga sundalo, walang tagumpay. At sa likod ng propaganda ay may malupit na realidad na malalaman mo sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita mo pa ang iba naming pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.